Let's go, my dear Aquarius. Hello, my dear Aquarius. Second half of January 2024. Second half. This is from January 16 hanggang sa katapusan general reading. Ulitin ko lang mga my dear Aquarius. Ang gagawin natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Last shuffle na lang tayo mga my dear. Last shuffle. Tapos cut natin to into 3. At hanapin na natin my dear ang iyong 3 cards na manggagaling dito sa ating oracle card. Wala sana akong balak my dear Aquarius na mag-reading. Pero habang nakaupo ako dito kanina at nagre-relax, parang may nagsasabi sa akin, gawin mo na yung reading ni Aquarius. Now na. Kaya dali-dali akong alam mo yun, dali-dali ko talaga siyang inumpisahan. Kinuha ko yung cellphone and everything, nag-set up ako, ganyan-ganyan. Okay? So, ito na my dear Aquarius. Susundin natin ang boses na nagtutulak sa akin na gawin ang iyong, pa isa-isa magsalita, ang iyong reading. Okay, my dear, hanapin na natin. Tama na ang playtime. Okay. Energy of loss. Okay. Parang damage na energy. Yun ang nakukuha ko dito. Parang na-damage. Parang may nasira. Okay, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Tingnan natin. Oh, I told you. Okay, you have here the energy of stress and confinement. Okay, my dear. So, pakiramdam ko, my dear, parang may nangyayaring pressure sa'yo, okay? Related sa sitwasyon mo. Actually, yung basa niya, my dear, is simula dito pa ganito, okay? Pa ganito, hindi pa ganito, pa ganito. Ano ba? Dito siya mag-uumpisa pa ganito. Although nauna naman to, my dear, pero yung energy na nilalabas niya, pabaliktad, okay? So, ang una kong nakuhang energy dito, my dear, is itong confinement, kahit na nabasa ko na dito, my dear, yung energy ng damage, nakuha ko na dito yung energy ng damage, dito kasi, my dear, is parang may kinalaman sa sitwasyon na kinabibilangan mo, posibleng obligasyon, yun ang nakukuha ko dito, hindi ka makaalis doon sa obligasyon mo na yun, okay? So, parang nagdudulot yun sa'yo, my dear, ng pressure, kasi nga, parang hindi ka malaya, parang meron ka mga gustong gawin, hindi mo magawa, nang dahil nga, parang nakakulong doon sa obligasyon na yun, my dear. Energy ng stress, alam naman natin to, my dear. So, ayan na siya, nagdudulot na siya ng stress sa'yo. Ayan. Posibleng hindi ka na rin makapagpahinga. Ayan. Obligasyon to, my dear, nakukuha ko dito. And eto na, nakakaramdam ka ng parang damage, okay? Tingnan natin, my dear, kung ano nangyayari dito. Obligasyon yan, my dear. Parang napapagod ka na, my dear, na paulit-ulit na senaryo na nakukuha ko dyan na energy. Okay. Last shuffle tayo, isa pa. My dear Aquarius, second half of January. Cut na natin into 3. Hanapin na natin yung mga kasama niyan. Tingnan natin bakit ganyan, my dear Aquarius. Okay. Kung babasahin ko to, itong isang buong grupo na to. Okay, umpisa natin sa Ace of Pentacles, may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? So, yun na nakukuha ko dito, my dear, na yung problema mo ay may kinalaman sa usapin ng pera. Itong nagpapa-stress sa'yo, sabi ko nga sa'yo, my dear, obligasyon. Okay? Pero ang nakukuha ko na overall na energy, lahat ginagawa mo, my dear Aquarius, para magkaroon ng masaganang flow or daloy ng usapin ng pinansyal. Ibig sabihin, lahat, my dear Aquarius, ginagawa mo para matugunan yung obligasyon na yon. Okay, yun ang nakukuha ko dito. We have here the Knight of Sword. Okay? Very aggressive, my dear, yung pasok mo sa usapin ng pinansyal. So, hindi na ako nagtataka, my dear, kung bakit nai-stress or parang nararamdaman mo na pagod or na-damage ka ngayon. Kasi parang masyado mong
minadali lahat. Parang masyado mong niyakap lahat, my dear. Parang masyado mong sinolder lahat. Okay. Sa energy ng Knight at saka ng Sword, parang meron ka rin dito, my dear, na minamadali na may kinalaman sa usapin ng financial, my dear. Parang gusto mo ngayon na siya. Pero ang unang energy na nakuha ko, my dear Aquarius, is parang masyado mong pinas-forward lahat. Okay? Masyado mong niyakap lahat, masyado mong carry lahat. Kaya ang nangyari, napapagod ka ngayon. Another energy na pumapasok is parang merong energy na may kinalaman sa usapin ng pinansyal na parang minamadali mo, my dear. Next card natin dito is the Eight of Swords. Ayan, my dear, the trap card energy. Nakatrap ka nga, my dear, sa isang sitwasyon na posibleng nagsasawa ka na, ayaw mo na yung ginagawa mo, hindi mo na gusto yung sitwasyon mo, my dear, or posible naman, my dear, yung obligasyon o yung sitwasyon mo, my dear, yun ang nagdudulot, my dear, o yun ang nagiging dahilan kung bakit parang nagiging very aggressive ka, my dear. Parang hinahabol mo, my dear, yung Ace of Pentacles. Tingnan mo. Parang hinahabol mo siya, nakaharap ka pa ganun, parang hinahabol mo siya. Parang hinahabol mo yung swerte. Hindi mo siya minamagnet, hinahabol mo siya, kaya siya nakakapagod. Okay? Kung tatanungin mo ako kung paano minamagnet, my dear, ang swerte, hindi ko pa rin masyado na ma-master yan. Pero isa lang ang alam ko, dapat parang mga nag-o-offering or something, may kinalaman sa mga ritual and something. Basta, parang hinahabol mo yung pera, my dear. Hinahabol mo yung swerte. Hindi mo siya minamagnet. Okay? Research mo na lang, my dear. Nahirapan ako magpaliwanag. Okay. So, trap card energy to, my dear. May kinalaman sa sitwasyon, obligasyon, ayan. And then, the Three of Swords. Okay? Ayan nga, my dear, you are damaged. Okay? Nahihirapan ka, my dear, kasi nga hinahabol mo yung usapin ng pinansyal. Parang pakiramdam mo, my dear, kailangan mo magtrabaho everyday, or kahit na siguro nagtatrabaho ka na, may pumapasok na pera, parang kailangan mo pang gumawa ng additional income, parang kailangan mo pang gumawa ng mga extra. Ganon na nakukuha ko. Posible din, my dear, na sa kabila, my dear, ng trabaho mo, ng tumbling mo, ng split mo, parang hindi pa rin talaga nagbabago yung sitwasyon. Okay? Nandun ka pa rin talaga, my dear. So, there's a tendency, my dear, na second half of January, mapapagod ka, my dear. Mapapagod ka sa ganitong sitwasyon na paulit-ulit. Okay, my dear? Tingnan natin. Clarification na tayo, my dear. Let's go. The King of Wands. Posible, my dear, may hinihintay ka rin na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? Parang minamadali mo siya. Parang may connected sa energy ng news. Parang gusto mo ng good news. There's a tendency na baka gusto mo makareceive ng mga good news. Magbabayad na si ganito. Bibigyan ka na ng ganito. Ganyan, may kinalaman sa pera. Pero nakukuha ko dito, my dear, parang hindi ganun ang nangyayari. Meron ka mga inaasahan na pera, my dear, na posibleng ma-delay sa second half of January. Nang dahil sa delay ng pera na yun, my dear Aquarius, there's a tendency na lalo kang mapipressure. Okay? Posibleng meron mga deadline, meron mga bayaran, meron mga something. Parang pumapasok ngayon, my dear, yung energy ng utang. Baka meron kang utang na kinakailangan mong bayaran. Yun ang nakukuha ko dito. And meron kang ini-expect na pera, pero yung pera na yun, my dear, ay hindi darating. Posible naman, my dear, na hindi pera. Posibleng opportunity na magbibigay sa'yo ng pera or ng pentacles, pero hindi siya makukonfirm, my dear, sa second half of January. Tingnan natin, my dear. Relax, my dear Aquarius. Okay lang yan. Hinahabol mo yung pera, my dear. Parang ano siya, parang pakiramdam ko, parang tumatakbo yung pera sa'yo. Sa pagpasok ng taon, parang ganun yung nangyayari, my dear Aquarius. Hindi ko alam bakit ganun yung energy na nilalabas, pero hindi kasi siya maganda. Parang pakiramdam mo, meron ka mga ine-expect na pera na hindi siya dumarating o hindi siya nangyayari. Okay? We have here the Lovers. Wow, too much love. My dear, actually, nandiyan yung pera eh. Meron kang pera, may pumapasok, may abundant. I just think, sobrang pagmamahal, my dear. Kasi obligasyon eh.
'Di ba? I think sa sobrang pagmamahal, parang nakalimutan mo ng tao ka. Nakalimutan mo na kailangan mo ring huminga. Okay? Sa sobrang pagmamahal mo, parang gusto mong maibigay lahat sa mga taong pagmamahal mo. Sa sobrang pagmamahal mo, parang gusto mong ibigay lahat sa mga taong mahal mo. Okay, remember, meron ka ditong Three of Swords, which is posibleng ang energy is may kinalaman sa energy ng puso mo. And meron ka rin ditong Lovers. Okay? So, there's a tendency na may kinalaman to sa mga taong minamahal mo and parang masyado ka nape-pressure na ibigay yung mga pangangailangan nila o yung mga gusto nila. Lalong-lalo na sa usapin ng pinansyal. Obligasyon to, my dear. Masyado ka nape-pressure sa obligation. Okay, my dear Aquarius. Okay lang yan, my dear. Sabi pa nga nila, hindi laging tag-ulan. We have here the 5 of Swords and the 8 of Swords. May kinalaman sa confrontation, my dear. Meron ka ditong kinakailangan kausapin. Okay, yun na nakukuha ko dito. And I think, siya din ang nagiging dahilan o siya ang nagiging reason kung bakit lalong bumibigat ang sitwasyon. Okay, my dear? Kasi, lahat naman tayo merong kanya-kanyang obligasyon. Pero minsan, my dear, ang nagpapabigat doon sa obligasyon is yung taong kasama natin. 'Di ba tama? Lahat tayo merong obligasyon, my dear. Lahat tayo may kinakailangang gawin. Meron tayong kinakailangan suportahan, kinakailangan natin kumayod, kinakailangan natin maghanap ng pera. Pero minsan ang nagpapahirap, my dear, sa sitwasyon natin is yung mga taong nakakasalamuhan natin. So there's a tendency, my dear, na baka meron mga confrontation na mangyari sa second half of January kasi ang ating 5 of Swords ay energy yan ng confrontation. So, baka meron kang mga kakausapin. And I think okay na rin yan, my dear, para ma-release kung ano man yung nasa puso mo at masabi mo kung ano yung mga bagay na gusto mong sabihin. Okay? Last card tayo, my dear. Last card. Okay. We have here the Sun card. I think, my dear, pag nailabas mo na tong hinanaing mo, itong pagod mo, magiging okay ka na. Itong nangyayari sa iyo, my dear, temporary lang to, my dear, ha? Uulitin ko bakit to nangyari. Medyo pinas forward mo yung mga bagay-bagay. Posible bago matapos yung taon, mga around December, medyo pass forward yung mga bagay na pinaggagawa mo. Maski hindi mo kaya, sige, banat, bira, 'di ba? Kaya nangyari pagtungtong ng January, eto, stress ka, my dear. Kasi nag-aano ka ngayon, nag-a-adjust ka kung paano maayos tong mga bagay na to kasi parang ano na siya, umaapaw na, my dear, sa obligasyon. Parang may utang akong nakukuha dito, my dear, okay? Utang na loob. Okay, pag mga ganyan na eksena, my dear, kinakailangan tulungan na lang yan, my dear, no? Tulungan na lang sa loob ng pamilya, sa relasyon. We have here the Knight of Pentacles, my dear. Bottom deck natin, my dear, is may kinalaman talaga sa paghahagilap ng pera, my dear. So, there's a tendency na makakaranas ka talaga ng stress and pressure sa usapin ng pinansyal. Okay? Kung paano mo ma-adjust, o paano mo mababudget, or paano mo matatapalan yung mga obligasyon na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, my dear. Relax, my dear. Okay, kaya mo yan. Laban-laban. And sasabihin ko lang sa dito, my dear, just in case meron ka mga tao na gusto mong kausapin or nagiging pabigat na sa'yo, my dear, I think this is the perfect time para kausapin mo sila. Okay? So, my dear Aquarius, yan ang reading mo para sa'yong second half of January 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click na lang po yung notification bell para ma-update ka sa ating mga upload. And don't forget to like and follow yung iba po nating social media platform. Free to like, free to share, and free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po.